Sa baryo ng Daligdig, isang lugar na tinatabingan ng makakapal na ulap at katahimikang mistulang may tinatago, may isang alamat na ayaw pag-usapan ng matatanda, ang tungkol sa Lola Biring, ang mambabarang na sinasabing hindi tumatanda at naninirahan sa paanan ng bundok, kung saan bihirang sumikat ang araw. Ayon sa matatanda, si Lola Biring ay dating albularyo, ngunit matapos masunog ang kanyang kubo at mamatayan ng anak, pinili niyang tahakin ang landas ng itim na mahika. Simula noon, isa-isang nawala ang mga hayop sa baryo. Sumunod ay mga bata, at tuwing may nawawala, palaging may maiiwang kakaibang palatandaan, isang garapon na puno ng gumagapang na alitaptap, gagamba, at uod na may dugo. Isang gabi ng Agosto, si Kian, isang batang 11 taong gulang na may kakaibang kakayahan, nakakakita siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba, ay nagising sa ingay ng mga kuliglig. Pero hindi iyon normal. Ang mga kuliglig ay nagsasalita. Paus, parang umiiyak, tulungan mo kami. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang babae sa ilalim ng punong mangga. Mahaba ang buhok, nakalugay, at sa kanyang likuran ay parang may sumisilip na malalaking pulang langgam na may pakpak. Dala-dala nito ang isang manika na nababalutan ng itim na sinulid. Kinabukasan, isa na namang bata ang nawawala, ang kanyang kapatid na si Lira. At sa harap ng bahay nila, may garapon. Puno ng mga putakti. Hindi nag-aksaya ng panahon si Kian. Sa tulong ng lumang libro ng kanyang lolo, nalaman niyang may tanging paraan para labanan ang mambabarang. Kailangang sirain ang puso ng kanyang kulungan, isang espesyal na garapon na naglalaman ng kanyang kaluluwa, tinatawag na puso ng mga insekto. Sumugod si Kian sa paanan ng bundok isang gabi. Kasama niya ang liwanag ng buwan at isang itak na pinahiran ng langis ng niyog at asin. Sa kanyang pagdating sa kubo ni Lola Biring, bumungad ang libo-libong insekto, lumilipad, gumagapang, dumadaloy sa lupa na parang iisang katawan. Ang kaluluwa ng mga bata ay pagkain ng aking mga anak, bulong ni Lola Biring na tila nasa lahat ng direksyon ng sabay-sabay ang boses. Pero hindi umatras si Kian. Sinundan niya ang ingay ng mga kuliglig. Sa pinakaloob ng kuweba, nakita niya ang garapon, pumipintig. Parang may pusong tumitibok sa loob. Dahan-dahan niyang sinugatan ang kanyang palad at pinatakan ng dugo ang garapon. Sumigaw si Lola Biring sa labas. Kapag sinira mo yan, isusumpa kita habang buhay. Ngunit huli na. Inihampas ni Kian ang itak sa garapon. Bumagsak ang katahimikan. Kasunod ay ang pagputok ng liwanag. At ang kubo ay nawala sa usok at abo. Ngunit, sa muling pagbabalik ni Kian sa baryo, habang binabati siya ng mga tao, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa kanyang anino. Salamat, anak. Ako na ngayon ang bagong ina ng mga insekto. At mula sa kanyang anino, may gumapang nagagamba.